Mga ka-BBM, sa wakas, humarap na sa Senado ang controversial na PDL na si Michael Cataroha. Dito ay eksklusibong ikinuwento niya ang kanyang ginawang pagtakas sa New Bilibid prisons. Paano mo ginawa ito? Pumasok ka sa truck ng basura? Pumasok ka sa basurahan? Kumain mo ko kay Lalo ka. Sa ilalim ng truck, pumasok ka? Opo. Pinag-aralan mo na, nakasya ka doon sa ilalim ng truck. Wala nakakita sa'yo? Wala po. Wala. Kahit alam mo meron CCTV roon, wala. Wala po. Sa kalagitnaan ng pagdinig, tila halatadong naturuan na itong si Cataroha dahil di umano ay humihingi siya ng pasensya sa pamunuan ng Bucor at kay General Katapang. Kahit alam mo na malaking kahihiyan ang binigay mo sa Bucor. Humingi po ko na malaking pasensya sa lahat mo ng Bucor. Humihingi ka ng pasensya kina General Katapang at sa lahat ng taga Bucor dahil binuhay ka pa. Opo. Pero ang ikinagulat ng mga senador ay noong umamin itong si Cataroha na marami na siyang naririnig na kwento na nakakatakas na PDL dahil sa pagsabit sa ilalim ng truck kung saan ay doon siya nagkaroon ng idea. Balikan ko yung unang nabanggit mo kanina. Marami ka narinig na istorya na tumakas dati, nakabalik, yung iba namatay. Sabi mo, Opo. doon ba lumakas yung loob mo? Gayahin ko kaya ito. Sir, Ganon din daw yung ginawa nila, sasakay sa ilalim ng truck. Marami ka na naririnig na kwento na marami na rin gumawa ng gaya ng ginawa mo. opo. Mga ilan na? Yung una po masabi, sir, wala po. Mga ka-BBM, sa kabila ng paghingi ng tawad ni Cataroha kay General Katapang, tila hindi ito naging dahilan para makalusot si Katapang, sa halip ay nagsilbing tulay ito para isiwalat ni Cataroha ang pagpapabaya ng Bucor, dahilan para makatakas ang iba pa mga inmate. Ano ang masasabi mo dito, mga ka-BBM? Gaano kaya katotoo ang mga sinasabi ni Cataroha? Ligtas kaya dito si Katapang o may malaki siyang pananagutan dahil sa mga kapabayaan na nangyayari dyan sa New Bilibid prisons? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Pakitayo, Michael Cataroha, pakitayo, taas ang kanang kamay at sumunod sa panunumpa para magsabi ka ng pawang katotohanan. Ikaw ba ay nanunumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang sa pagpupulong na ito? Opo, sir. Gano'n mo po. Pakipatay yung microphone. Chief of Police, Moratillo, kayo po ang nakahuli kay Michael at di umano nung hinuli nyo sa Barangay San Isidro, Angono Rizal, at isinailalim sa investigasyon, ang sinabi niya ay nakatakas siya noong July 7, 2023 at sinabi rin niya sa inyo na kaya siya nakatakas noon ay meron siyang gamit na ballpen, naghanap siya ng mga bisitang kasintangkad niya at pagkatapos kinopya na lang niya yung mga alas 3:30 ng hapon, nakatanggap po kami ng tawag na itong si Michael Angelo Cataroha ay spotted sa Barangay San Isidro. Specifically po doon sa Villa Angela, Sitio Manggahan. So dahil po sa may koordinasyon na din po sa amin ng Bucor late ng August 5 to 2023 at kilala naman po namin si Michael Cataroha dahil minsan po naserban po ng warrant na po siya ng aming himpilan sa Gumaca, Quezon. So kaya pina-verify ko po sa mga tao ko kung siya po talaga yon. Kaya nagbuo ko ng 2 team at dahil may guide po kami, sir, pinarasap ko po yung kinaroroon ni Michael Cataroha. ang binigay niyang salaysay ay siya ay tumakas July 17, yung gaya nung sinabi ko, kinopya lang yung mga tatak. Tama po ba yun? Tama po, base po sa kanyang salaysay, yun po ang sinabi sa amin. Tapos, tinorn over niyo siya sa Regional Police Office o kina General Armamento. Yes, sir. Nagkaroon po ng press briefing bandang hating gabi po. Minimaintain niya yung kanyang salaysay na siya ay tumakas sa pamamagitan ng pagkopya ng rubber stamp gamit ang isang ballpen. Tama po, sir. Hanggang dinala niyo sa Regional Police Office, ganun pa rin ang kanyang versyon. Nung dinala po namin siya during inquest proceeding po sa provincial prosecutor,
Nung Inquest tinanong- ito kasi may bagong kaso, evasion of sentence. Yes, sir. Nung dinala sa inquest, ano nangyari? Nung tinanong po siya ni Fiscal Jaime ko kung paano siya nakatakas, sinabi naman niya po na sumabit po siya sa truck ng basura palabas. Ilang araw yon pagkatapos ng unang salaysay? The day before po. Doon nga nakausap din ng magulang. Opo. Nag-iba na yung kwento niya. So, hindi na siya sumabit na sa ilalim ng truck. Opo, sumabit na po daw May siya sa kopya ilalim. kayo nung unang salaysay niya? Actually po, hindi naman po namin siya kinuha ng salaysay dahil wala naman siya abogado. Bali, in-interview lang po namin siya at kung saan loob namin niya sinabi, ikinuwento yung kung paano siya nakatakas. Tatanungin ko ngayon si General Katapang. General Katapang, kailan nyo huling nabalitaan unang nabalitaan na nahuli na si Michael Cataroha at papaano po ito sinurrender sa inyo ng ating kapulisan? Ang alam po namin, August 15 ata, o nung nag-turn over dito sa amin, of course, nag-request ako ng kung pwede ma-turn over, but sabi nila, there are certain procedures na kailangan gagawin. Pinabayaan ko naman po. And then, of course, nag-coordinate kami at na-transfer po nung gabi na yon si PDL Cataroha. So, General, tuwing magkakaroon ng hearing siya, yung pangalawang kaso, yung evasion of sentence, lalabas uli ito. Pagpunta sa piskal, pagpunta sa husgado, tama ba yun? Hindi po ako abogado, can I ask my DDG for Administration, Attorney Al, to answer it? Because, Your Honor, or Mr. Chair, siya rin po ang chief ng Board of Inquiry regarding that pagtakas ni Lalabas Cataroha. uli siya. Magandang umaga po. Depende po sa korte. Pero ire-request po namin through the prosecutor na kung pwede Zoom na lang po. Through Zoom. Meron naman po kaming korte dito sa loob ng Bilibid. Michael Cataroha, lumapit-lapit ka sa mikropono. Kailan ka tumakas? July 7 po. July? 7 po. Anong oras? Alas 9 po na umaga. Alas 9 na umaga. Anong oras kumukuha ng pumapasok ang truck ng basura? Alas 9 po. Alas 9. Sinabayan mo, pagpasok, paglabas, anong oras lumabas yung truck ng basura? Anong oras lumabas yung truck ng basura? Sabi mo, pumasok yung truck ng basura ng alas 9. Opo. Nakatakas ka rin ng alas 9? Hindi ko lang po alam kasi wala po nalang orasan nun eh. Walang relo. Opo, wala po. Paano mo ginawa ito? Pumasok ka sa truck ng basura? Pumasok ka sa basurahan? Kumain po ako kay Lalo ng crack. Sa ilalim ng truck, pumasok ka. Opo. Pinag-aralan mo na, nakasya ka doon sa ilalim ng truck. Wala nakakita sa'yo? Wala po. Wala. Kahit alam mo meron CCTV roon, wala. Wala po. Yung dinaanan ng truck, ganun kalayo mula doon sa sinakyan mo hanggang makalabas ka ng gate. Hindi ko alam sir eh. Paano mo nalaman nasa labas ka na? Marami na po sasakyan eh. Marami na traffic na, marami ka Opo. naririnig. Opo. Anong ginawa mo nung naririnig mo maraming sasakyan? Bumaba na po ako sa sisig. Bumaba sa Sisig po. C6. Paano mo nalaman C6 na yun? Doon po kami dumadaan eh. Sa C6. Pero kanina, sinabi mo kay Police Major Moratillo, binaybay mo ang EDSA. Malayo ang EDSA sa C6. Sisig po ako bumaba eh. Hindi totoo yung EDSA. Hindi po eh. Ay, yung nagsinungaling ka sa kapulisan. Opo. May kaso rin yun. Alam mo? So, anong totoo? Sumakay ka, bumaba ka sa C6. Pagbaba mo ng C6, Doon po ako naglakad, pauwi po ako ng Polo. sumakay ka. Naglakad ka, pauwing Antipolo. Opo. Binaybay mo yung Laguna Dibay. Opo. Ba't mo nalaman na hanggang doon ba ang destinasyon ng truck? Yung una kasi doon po lumayan yung crack eh. Hindi kumain pakiulit? Doon po kasi lumayan yung crack eh. Doon dumaan yung truck. Opo. Kakilala mo yung driver? Hindi po. Kakilala mo yung pahinante? Hindi rin po. Anong suot mo? Ganyan din? Nakaubad na po. Nakahubad ka, nakashorts ka na lang. Opo. Tuloy ka na sa Angono. Kahit na Polo po. Antipolo, tapos tinuloy mo ang Angono, hindi na. Hindi na po. Saan ka naman tumambay sa Antipolo? Ka-audio po. Sa? Audio painaan. Ba't may kakilala ka ron? Wala po. So palakad-lakad ka doon, nakahubad ka lang. Nakalamit na po. Saan ka naman nakakuha ng damit? Kakaibigan po. May kaibigan ka doon. Sino yung kaibigan mo? Yasme po. Ano yung PDL din dati? Hindi po. Ano yung kamag-anak mo, barkada mo? Kaibigan lang po. Meron ba nag-utos sa'yo para tumakas ka? Wala po. Kusang loob ka lang tumakas? Opo. Bakit ka naman tumakas? Sobrang bulyo po. Ha?
Sobrang volume po, wala akong dalaw. Wala kang dalaw, nainip ka, Opo. naburyong ka. Opo. Doon ba sa, habang nasa loob ka, may mga nabalitaan kang tumatakas din? Hindi ko alam sir eh. Ha? Hindi mo alam. Meron bang nag-udyok sa'yo na may gagawin ka sa labas pag tumakas ka? Wala po. Binayaran ka ba? Wala po. Kusang loob ka lang? Opo. Kusang loob ka. Ang ibig mong sabihin, na matagal mo na napag-aralan ng sistema rito, alam mo kung paano makalabas. Hindi po. Ay, wala ka ba nakita sa ilalim ng truck na mga salamin? Wala po. Hindi ginagawa rito? Yung salamin, may salamin para tingnan yung ilalim? Wala po, wala kayo kaya. Wala ka rin nakita aso? Wala po. Wala ka rin dinaan ng humps? Meron po. O hindi ka sumabit? Hindi po. Hindi ka tumama sa humps? Wala Naikot yung propeller? Opo. Naikot yung propeller ng truck, hindi ka tinamaan? Malayo po. Ilang minuto ka mula nung sumabit sa truck hanggang makarating ng C6? Ilang oras? Oras po. Ilang oras? Hindi ko na po alam eh. Hindi ka nangalay pagkapit doon? Hindi po. Ano ba, nagtali ka o ano? Nakahiya po. Paano ka higa doon? Nakasandal po. Nakahiga, nakasandal. Saan? Sa molye? Sa chassis po. Chassis. Di ba mainit yung chassis? Hindi po. July 7. July 7 may bagyo. Wala po. Wala? Tingnan natin sa Committee Secretary, tingnan mo yung record ng Pag-asa ko. Ano yung, alam ko, bumabaha pa noon. Tingnan natin yon. So mamaya, sasamahan mo ang committee ito. Ituro kung saan ka nagsimula hanggang saan ka makaalis ng gate nito. Alam mo ba kung nakalabas ka na ng Bilibid? Opo. Alam pa, no? Narinig mo kumalampag yung gate, yung trangka? Opo. Ano narinig mo? Nakalabas ako ko ng Bilibid. So, mula nung sumampa ka sa ilalim ng truck hanggang makalabas ka ng gate, ilang oras? Minuto po. Anak niya oras po. Puno na kagad ng basura. Opo. So, bago ka sumakay, ang sabi mo kanina, yung truck ng basura dumating na alas 9, puno na. Opo. So, pagpasok pa lang, puno na yung... Hindi po. Lumabas po kasi ako. Ano po yung karak ng basura eh. Pakiulit. Lumabas po ako ng biyana namin. Ano po yung karak ng basura. Lumabas ka, nandun na yung truck ng basura. Opo. So, ibig sabihin, puno na ng basura. Opo. Matatandaan mo ba? Makikilanlan mo kung anong uri ng truck yon kung makikita natin mamaya? Hindi na po eh. Bakit? Kasi po, marami po silang kalaki. Wala nang? Marami po yung umukuha nun eh. Hindi, pero siguro pare-pareho yung truck. Opo. Paano mo napili na yung truck na yun na merong higaan, Lahat malalim? naman po may ganun eh. Ha? Lahat naman po Lahat. So mamaya, pag lumabas tayo, kaya mong ituro sa committee ito kung ano yung uri ng truck, kung saan ka humiga, ganong katagal ka nakalabas. Opo. Handa mong gawin yan bilang pagsabi ng katotohanan. Opo. Sa pagtagal mo rito, ganong katagal ka na rito? 2 taon? Wala pa po 2 taon. Marami ka na naririnig na kwento na marami na rin gumawa ng gaya ng ginawa mo? Opo. Mga ilan na? Hindi ko na po masabi sir eh. Wala po. So, yung mga nababalitaan mo habang kumakain, nagkukwento-kwentuhan kayo sa Bisaya, nagsusultihan, nakabalik sila? Yung kung anong sir eh, balita ko eh, patay na po eh. Patay na? Hindi mo na po, pinapatay. Pag nakalabas, papatay na. Opo. Kaya hindi na nakabalik. Opo. Bakit ginawa mo pa lumabas din kung alam mo pinapatay yung iba? Pasalamat nga po, binuhay po nila ako eh. Nagpapasalamat ka, binuhay ka nila, binuhay ka ng ng Angono Police, lahat. Opo eh. Kahit alam mo na malaking kahihiyan ang binigay mo sa Bucor. Kaya po eh. Kaya umiit po ako na kasi sa halap mo ng Bucor eh. Humihingi ng? Umiit po ako na malaking pasensya sa halap mo ng Bucor. Humihingi ka ng pasensya kina General Katapang at sa lahat ng taga Bucor dahil binuhay ka pa. Opo. Kaya kung sakali po makakount niyo po ako, pasensya na po kayo. Kung sakaling Kung sakali po makakount po nila ako, eh, mababago po. kung patatawarin kami, bago kang kaso, yung evasion of sentence, maghihiring, pinag-uusapan natin yan. Balikan ko yung unang nabanggit mo kanina. Marami ka narinig na istorya na tumakas dati, nakabalik, yung iba namatay. Sabi mo, Opo. doon ba lumakas yung loob mo? Gayahin ko kaya ito. Sir eh. Ganon din daw yung ginawa nila. Tapos sasakay sa ilalim ng truck. Hindi ko po alam sir eh.
Ay hindi, nakipag-istoryahan ka. Ano yon? Sa iyong selda o sa iyong mga kasama sa... Sige, Sputnik ka, no? Opo. Kilala mo si Mr. Capone? Opo. Ano mo yon? Commander po namin. Commander nyo. Pero binilang ka nung umaga, di ba? Opo. Binilang ka nung tanghali? May bilangan ba nung tanghali? Opo. Nandun ka? Wala na po. Wala na. July 7. Opo. Pero nung humarap siya dito, ang sabi, nung nagbilangan, nandun ka pa nung hapon. Wala na po on. Wala ka na. Opo. So, ganun katagal mo ito pinlano? Linggo po. 1 linggo. Pinag-aaralan mo yung truck. Araw-araw dumarating yung truck alas 9. Opo. So, pinag-aralan mo araw-araw. Walang, di ba meron itong mga sinasabi ni Senator Robin Padilla, merong barangay tanod? Opo. O yung barangay tanod, di ka nakita? Hindi po kasi marami akong nakatapon ng basura eh. Marami nakatapo na basura na nakakalat, nagtago ka ron. Hindi po. Ano ibig sabihin? Busy sila. Opo. So, sinamantala mo, pero sabi mo kanina, puno na yung truck nung dumating eh. Kaya kumukulong-kulong po ako ng mga oras na yun. Kumukulong-kulong po ako sa pagbuhat mo ng basura. Tumutulong ka magkarga ng basura. Yung dump truck bukas ang likuran. Opo. Anong dump truck? Bukas ang tagiliran, bukas ang likuran? Bukas po yung likuran. Bukas ang likuran. So, paghagis mo ng basura sa likod, siguro, habang naandar, Meron po lumaan na L300. may dumaan na L300. Opo. Nung dumaan yung L300, sinamantala mo, Nila po ako pumasok sa ilalim. pumasok ka sa ilalim ng truck. Opo. Ano naman yung L300 na yon? Ayun po yung umuha ko ng pagkain, mang iyo. Yung bang tinakasan mo, malapit doon sa lutuan? Opo, marami po. Pag pumunta tayo mamaya, may tuturo mo lahat yon? Opo. Wala na akong may dadagdag na katanungan. Kung nagsisinungaling ka, kung ano man ang gusto mo, malalaman natin ito mamaya at hihintayin ko rin yung resulta ng Board of Inquiry. General, ano po ang mangyayari ngayon dun sa mga bilanggo niyan? Ano pong mawawalang privilege sa kanila? I-reviewin po namin yung policies dito, pati kasi may version rin siya na balak niya sumabay lang sa mga bisita. Lahat po ng policy i-review, pati pagkuha ng basura, kung anong oras at dapat siguro wala na mga pahinante katulad ng PDL na nakikitulong paglipat ng mga ano. And then of course tama po kayo na kailangan yung nangungulekta ng basura, yung tao lang nila. Wala pong lalapit na PDL kasi baka makauga na naman kung baka maengganyo po yung mga tao dahil sa ginawa ni Michael, gagayahin, no? So, kung gaano kabilis siya nire-enact namin gun in 12 seconds eh. 12 seconds. Nakapasok agad siya doon sa ilalim ng truck. So, marami pong babaguhin, pati yung mga gwardya, haba siguro nagkakalat na, nagkokolekta ng basura, may bantay na rin po. So, Opo. Yung sa bureau po kasi, makaka-adjust naman po yan. Dahil siyempre, may disciplinary action dyan. Na ano lang ako si bilanggo, ano hong privilege mawawala sa mga bilanggo niyan? Hindi naman wala pong mawawala. Tuloy po yung dalaw. Pero ngayon, hihigpitan ng konti. Dati po kasi may conjugal visit, may family visit. Medyo baka i-review na rin namin yon. Pero tuloy po, Senator Robin, bilang dating bilanggo dito, nararamdaman niyo yung paghihirap na nangyayari ngayon. As soon as maayos namin, kasi ma-review namin kung ano ba talaga ang kwento ng nangyari dito, we will adjust and hopefully itutuloy ulit natin yung dalaw naman po tuloy. Kaya lang yung overnight po ang wala, medyo ngayong walang dalaw. General, yung kasi ang nakakapagpawala ng init ng ulo. Alam nyo naman, yung change oil ang tawag natin. Mahalaga yun. Opo. Baka pumunta sa ulo yung oil. Opo, yung kasabihan nyo, yung init ng sa ano. Opo, parte ng rehabilitation din yun, sir. At sa importante po, nakita ko yung pag dinadalaw sila, yung mga anak nila, nakikita nila,
lumalaki na nakikita Oh, rin yun, sila. malaking kahit bagay paano. yun, sir. Malaking bagay. Part po yun ng reformation na Senator, wag po kayong mag-alala. As soon as maayos na po namin itong problema na ito, we will inform you. Baka 1 week siguro, bigyan niyo po kaming 1 week para maibalik natin yung normal na bisita dito, Senator. Salamat po. Michael, ba't ka ba naburyong? Ako lalaw, sir. Oh, ang dami namang walang dalaw dyan. Ayaw ko sa mesas na sa buwan. Hindi ko malalaw eh. Paano yan? Dinamay mo na lang ngayon lahat dyan. Dinamay mo na lang lahat. Paano yan, oh? Paalala po sila, sir. Wala kong bawal nila sa akin. Hindi. Bihira yung mga katwiran mo. Gumawa ka ng kasaysayan dito. Akala mo tumakas ka sa maximum. Pati ako hindi ako makapaniwala sa ginawa mo. Anong sabi ng pangkat sa ginawa mo? Galit po sila sa akin eh. Ha? Galit po sila lahat sa akin eh. Uy, galit din kami sa kanila. Binola kami dito. Sabi niya, binilang ka eh. Saan ka nakaselda? 5'8" po. Muna. Hindi, Sputnik din yata yun eh. Opo. At parang ko, sir, dapat wala muna sa Sputnik to.